Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa pinggan niya sa atin. Ialay mga awitin sa pinggan niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At mga kapatid, sama-sama po tayo magdiwang sa ating banal na piging. Hilingin natin ang panalangin din ni Santa Rosa ng Lima na ating ginugunita sa araw na ito. Tayo din dumulog sa Panginoon ng awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bihing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pa't nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na iyong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babaluti ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay."
Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyong na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon sa sariling bayan. Sila ay tinipot pinagsama-sama, silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagutom na uhaw na lubha ang katawan nila, ay naging lupaypay, labi sa nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dininig naman. Sa gipit na lagay, sila'y iniligtas, inaalis sila. Sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hangan niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan, ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, ang ating ebanghelyo ngayon sa Bagong Tipan
at sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ay muling binigkas ni Jesus ang napakahalagang kautusan na nanduroon din sa lumang tipan. Alam nating lahat na maging sa Torah ay kapag itong mga batas at maging ang mga aklat na kung saan ang mga propeta ay nagpahayag, makikita natin ang katotohanan na talagang ito ang buod, pagmamahal. Ang ibigin mo ang Diyos at pagkatapos ay ibigin mo din ang iyong kapwa. Kaya nga't maging ang buod ng mga aklat at buod ng mga batas, maging ng 10 utos ng Diyos, ay ito, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Kuminsan, kung ano pa'y napakasimple, yun pa yung sometimes nagiging komplikado. Kung alin pa'y napakadali na dapat maunawaan natin, ito pa yung hirap tayong unawain at isabuhay. Ang magmahal, at magmahal. Na kahit na dapat ikaw ay magalit, ang pinipili mo ay magmahal. Kahit na ikaw ay mainggit, ang pinipili mo pa rin ay magmahal. At kahit na ikaw ay nasasaktan, ang pinipili mo pa rin ay magmahal. Pag-ibig, pagmamahal. But anyway, anong klaseng pagmamahal? Kailan mo ba sinasabing mahal kita? Yun ang tanong dun eh. Kailan ko sinasabi at ano ang kahulugan kapag sinabi kong mahal kita? Minsan daw, mayroong isang puno na nilagyan ng duyan at pagkatapos ay ito ay masayang-masayang na nagduyan ang isang batang babae, si Betty. At tuwan-tuwa siya kasi ang sarap-sarap magduyan na nakatali sa puno ng mangga. At pagkatapos niyang magduyan, niyakap niya yung puno at ang sabi ni Betty, ang saya-saya ko, ang sarap-sarap magduyan sa iyong sanga, I love you, mango, sabi niya doon sa puno at niyakap niya yung puno. Tuwan-tuwa naman siyempre si Mango. Sabi niya, love niya ako kasi nakapagduduyan siya sa akin, ang sarap ng pakiramdam na mahal ako, sabi ngayon ni Mango. Makalipas ang ilang taon, umakyat si Betty doon sa puno kasi meron na siyang mga bunga. At pagtapos kumain siya ng mangga. Paborito niya yung hilaw at paborito din niya yung hinog. At habang kumakain siya ng hinog na mangga sa ilalim ng puno, siya ay tuwang-tuwang kumain at nang maubos, niyakap niya uli yung mango tree at ang sabi niya sa punong mangga, I love you, mango. Binibigyan mo ko ng napakasarap na prutas. At tuwang-tuwa na naman si punong mangga. At ang sabi niya, love na love ako ni Betty. Buti na lang, nabubusog siya sa aking mga prutas. At nang magdalaga na itong si Betty, nang siya'y magdalaga na, sabi niya sa kanyang tatay, ipagputol niyo naman ako ng sanga kasi gusto kong magkaroon ng maliit na upuan tsaka table doon sa aking kwarto, kaya nagputol ng sanga ni Mango. At pagkatapos, niyakap uli ng dalagang si Betty yung puno at ang sabi niya, thank you, meron na ako upuan, meron pa akong table, I love you, Mango. At tuwan-tuwa na naman siya kasi nabigyan niya si Betty ng upuan tsaka lamesa sa pamamagitan ng kanyang sanga. At lumipas pa ang ilang taon at si Betty ay mag-aasawa na. At pagpunta niya doon, sabi niya sa kanyang magiging mister, eto yung punong ito, pwede nating gawing upo ang mahaba sa ating sala. Kaya lang, puputulin natin siyang lahat. At ang sabi naman ni Betty, I love you, Mango, kasi ikaw ang magpapaganda at magkakaroon kami ng mga bisita na uupo sa iyo. At pinutol ang puno. At ang natira na lamang ay ang kanyang kapirasong katawan na nakabaon ang ugat. At ang sabi ng mangga, love na love niya talaga ako. Pero, makalipas ang maraming taon,
hindi na nagbalik si Betty. At nalungkot si Mango at ang sabi niya, dahil ba wala na akong sanga na pwede niyang pagduyanan? Dahil ba wala na akong bunga na pwede niyang pitasin? O dahil wala na akong sanga at mga katawan na pwede niyang gawing upuan, lamesa? Kaya ba hindi na siya nagbalik? At lumipas ang maraming taon na hindi niya nakita si Betty. Hanggang isang araw, mayroong isang matandang babaeng dumating. At ang tingin niya kaagad sa matandang babae, kahit gaano karami ang mga wrinkles at puti ng buhok, nakilala pa rin ni Mango na ang matandang babaeng iyon, na ang lolang iyon ay si Betty. At ang sabi ni Lola Betty, Mango, alam mo, ang daming masasayang araw ko dito sa lugar na ito. Ngayong maikli na ang buhay ko, gusto kong malaman mong mahal na mahal ko ang lugar na ito. Dahil maraming masasayang araw na nakapiling kita. Buti na lang, pwede pa kitang upuan. At naupo si Betty sa Mango. At ang sabi ni Mango, I love you too, Betty. At ang sabi ni Betty, huwag kang mag-alala. Pag ako'y wala na, dadalawin ka ng aking apo. At tinawag niya ang kanyang apo, Bettina, halika dito, apo. Bettina, pag gusto mong maglaro, pag gusto mong magpahinga, dito ka magpahinga. Kasi punong-puno ng pagmamahal ang lugar na ito. Kaya ang tanong, minahal ba ni Betty ang puno ng mangga? Minahal ba niya dahil sa prutas o sa bunga? Minahal ba niya dahil sa duyan? Minahal ba niya dahil sa mga sanga, katawan na nagamit niya bilang upuan o lamesa? Mga magulang, nararamdaman niyo po bang mahal kayo ng inyong mga anak kahit kayo matanda na at wala na maibibigay sa kanila? Mga anak, ngayong hindi na kayo kayang ipagtrabaho ng inyong mga magulang, ngayong hindi na nila kayang ibigay lahat ng kailangan mo, mahal mo pa ba sila? Kapag ba yung mga kayamanan mo unti-unting nauubos, mahal mo pa rin ba ang Diyos? Kapag nagdadaan ka sa mahigpit na pagsubok at kadiliman ng iyong buhay, mahal mo pa rin ba ang Diyos? Sapagkat ang pagmamahal, dapat alam mo kung ano ang tunay na kahulugan. Paano mo sasabihin, iniibig ko ang Panginoon Diyos at iniibig ko ang aking kapwa kung hindi malinaw sa iyo kung ano ang kahulugan ng pag-ibig? Amen. At mga kapanalig, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin na may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa atin, naway gabing-gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay nagtuturingang kumakalinga at gumagalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at mga matatanda,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, binunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming nadala sa iyo ang aming mga kahilingan. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayon ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao nagtatalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayon nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos at tinipo sa pag-ibig, dumulog tayo sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo.
Hiniling namin kabiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesu Kristong Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Rosa de Lima. O malwalhating Santa Rosa, masamyong bulaklak ng Panginoon na nasa pamamagitan ng iyong mga kabanalan, sa gitna ng mga tinig at tawag nitong mundo, ay hinalina mo ang mga tao na pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. Magpakababa at maging masunurin sa mga utos ng iyong mahal na esposo, at magtiis ng lahat, bagabag alang-alang sa pag-ibig ng Diyos at kaligtasan ng mga kaluluwa. Makapangyarihan at maawain patrona ng Pilipinas, takbuhan ka ng aming pangangailangan at lunas ng aming mga karamdaman. Isinasamo namin sa pamamagitan ng iyong mga biyaya at matayog na kabanalang kaloob sa iyo ng mahal na sanggol na si Jesus, na kami ay iyong paginhawahin at aluin sa karilitayan, paghihikahos ng aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo kami sa ilalim ng iyong pag-aaruga at kami ay tulungan sa pagtatamo ng kalinisan ng puso, pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, pagtitiis ng hirap at sakit, at pananatili sa kabanalan. Magsikap naming tupdin ang mga utos ng Diyos at ng Inang Santa Iglesia
pagdidebosyon ng Santo Rosario at malimit na pagtanggap sa kamahal-mahalang sakramento ng altar. Marapatin mo ding ipagkaloob ang mga aming hiling ng kamahal-mahalang puso ng iyong minamahal na esposo at kalinis-linisang puso ni Maria, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Siya nawa. Santa Rosa de Lima, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa de Lima, upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, ngayong August 23, araw ng Biyernes, ay ang paggunita kay Santa Rosa de Lima, ang ikalawang patrona ng Pilipinas. At sa August 24, araw ng Sabado, ay kapistahan ni Apostol San Bartolome. Inaaniyahan ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner, EDSA, at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Para po sa inyong mga pamisa, makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931, local 129-131 at 137. O mag-text sa 0917-631-4589. At hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan.
lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawan lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis. Omne declamentum menseabente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribe quesimus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones Tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw.
Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinisan paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.